Hello mga kapatid, hello mga ka-girlmates. Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para nga sa inyo. Ayan. Kaya naman mga ka-girlmates, no? Sa mga hindi po nakakalam, ako nga po si Magdalena. Ako ay nagasakit ng GERD simula 2017 hanggang 2019. Pero po ako ay gumaling na. Sa tulong po yan ng Diyos, no? Sa tulong po ng salita ng Diyos, sa tulong po ng ating Panginoong Hesus sa pagbabalik loob ko sa Kanya. Ayan. At syempre mga ka-GERDmates, no? Marami din po mga libreng gamot na ibinigay sa akin si God para makatulong din po sa sakit ko na GERD. Ayan. Pero po, ang anxiety ko at ang panic attack, walang iba ang nakatulong niya kundi ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayan, no, kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, no, na iniwan niya sa atin. Ayan. Kaya naman mga ka-GERDmates, no, tapusin ninyo ang video na to. Ayan. Dahil ngayon, meron po kasi akong nabasa. Ayan, no, member po siya na sa Facebook. Pinost po niya ito at nabasa ko. Syempre, babasahin ko din ito para sa inyo. Kasi baka, kung ano yung pinost niya, baka ganyan din yung katanungan nyo. Ayan. Basahin natin. Simulan na natin ang kanyang sinabi. Sabi niya, "Hi, ano po dapat ko gawin? Muntik na akong mahimatay. Linabanan ko po. Nagpanik po ako ng todo. Ano pa pwede gawin para bumuti pakiramdam?" Ayan. No, mga ka-GERDmates, ayan, yan din po yung mga nararamdaman ko dati. At alam ko, nararamdaman din po ninyo yan, lalo na sa may mga anxiety disorder, may panic attack, or may depression. Ayan, no? Kasi po, pag ganito po kasi, takot po tayong makihalubilo sa ibang tao, or takot na tayo lumabas ng bahay, o takot tayo sa mga lugar na first time lang nating mapupuntahan. Ayan, o may mga ginagawa tayo, may pupuntahan tayo na first time lang natin ito gagawin. Ayan, minsan doon po talaga umaatake si panic attack, tapos yun na, lumalabas na yung pagkabalisa natin, no? Ang anxiety natin yan. Sobra po yan, talagang nakakatakot sa pakiramdam. Pero mga GERDmates, ano ba ang sabi ng Diyos para dyan? Kasi ako mga ka-GERDmates, mga ka-GERDmates, ako nga po ay ganyan din yung nararanasan ko noon. Pero mga ka-GERDmates, kailangan po natin labanan yan. Huwag po natin hahayaan na lagi na lang po tayo makaranas ng ganyan. Kahit napakahirap po talaga labanan. Pero ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating gawin sandata sa mga ganyang karamdaman natin? Mga ka-GERDmates, gawin po natin sandata ang salita ng Diyos. Makakatulong po yan sa atin. Ayan, mga ka-GERDmates, sa mga taong nakakaranas ng anxiety, ayan, nagpapanik, ayan, napakaganda po talagang gawing kasama, gawing panlaban, gawing gamot ang salita ng Diyos. Ayan, kasi nga po, ito nga po ay, ang ating babasahin ay, ito po ay ginawa kong sandata ko sa buhay ko. Ang itong Bible verse na to, talagang pinanghawakan ko to. Dito ko talaga, nagkaroon ako ng pag-asa. Ayan, babasahin ko muna bago ko explain yung sarili ko, yung naramdaman ko dati. Ayan. Ito nga ay mababasa sa Joshua 1 verse 9. Sabi dito, "Tandaan mo ang bilin ko." Yan na, ang nagsasabi po niyan, ang nagsasalita po niyan, walang iba kundi ang ating Diyos. Ayan, ang lumikha sa atin, yung nagmamay-ari ng buhay natin. Ayan. Sabi po niya, "Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Amen. Ayan, mga ka-GERDmates, napakalinaw. Nakakaintindi ba kayo ng Tagalog, mga ka-GERDmates? Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Ayan. Kasi ako, mga ka-GERDmates, masasabi ko po sa inyo, takot po ako mag-isa sa bahay noon. Ayan. Ang panganay ko na anak, halos ang dami niyang absent sa school kasi pagpaalis na siya, doon ako inaatake. Nagpapanik na ako. Ayan, nababalisa na ako. Grabe yung anxiety ko. Ayan, grabe po talaga ka-GERDmates. Kaya po yun. Wala akong mas nagtitiwala ako sa tao
Mas gusto ko may kasama ako. Ayoko na wala akong kasama. Ayan. Pero wala akong magagawa. Ang mga anak ko nag-aaral. Ang partner ko may trabaho. Ayan. So, ano ba dapat kong gawin? Tapos, paglalabas ako, nilalakasan ko yung loob ko. Nagtitiwala ko sa sarili ko na kaya ko. Lalakasan ko loob ko. Nagtry ako, pupunta ako sa labas ng bahay namin. Kanto lang, isang kanto. Iikot lang ng konti sa kanto. Sa kalsada. Bibili ako ng pandesal. Pagliko ko sa may kanto, nakaramdam na ako ng hilo. Tapos nung nahilo ako, ayun na, nagpanic na ako, lumabas na si anxiety, nabalisa na ako, iba-iba na yung pumasok sa isip ko, iba-iba na yung mga naramdaman ko. Kaya yun yung panalangin ko, Lord, kailan ba ako gagaling? Kailan ba ako babalik sa dati? Ano ba dapat kong gawin? Ayan, madami po akong panalangin sa Diyos. Ayan, yung panalangin ko, isinulat ko po yan sa Bible. Ayan, kasi yung Bible, may space yun na walang sulat. Isinulat ko yung panalangin ko dun sa Bible. Kaya yun. Kaya ito, nung nagbabasa ako lagi ng Bible, dun kasi lumalakas ang loob ko, wala akong kasama lagi sa bahay. Pero pag nagbabasa po ako ng Bible, lumilipas po yung oras. Lumilipas yung oras na nagbabasa ako ng Bible hanggang dumating yung mga anak ko, makakasama ko na sila. Ayun, kaya nagtuloy-tuloy po ako magbasa ng Bible hanggang sa ngayon. Ayan. Tapos nakita ko tong Bible verse na to. Sabi ko, umiyak ako nung nabasa ko to, talagang Lord, thank you. Ang Bible verse na to, pinalakas yung loob ko. Itong Bible verse na to, hindi lang ito sinasabi kay Joshua. Sa mga taong nakakabasa nito, sa mga taong nakakarinig ng Bible verse na to, ikaw, ako, tayong lahat ang kinakausap ng Diyos dito. Tayong lahat ang kinakausap ng Banal na Espiritu sa tuwing mababasa natin ang mga salita niya. Ayun. Kaya ito, nung binasa ko to, doon ako nagtiwala. Kahit saan ako magpunta, lumabas ako, sinubukan ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kahit nahihirapan ako huminga, may dala akong ipikasin oil. Inaamoy ko yung ipikasin oil, nakaganito lang ako. Kahit magmukha akong rugby girl, iniinom. Inaamoy ko yung bote ng ipikasin oil kahit saan ako magpunta. Wala na po akong pakialam kahit ano ang iisipin ng tao sa akin. Basta ako, itong salita ng Diyos pinanghawakan ko. Noong lalabas ako ng bahay, ang cellphone ko nakaganito, yan, nakaganyan yung cellphone ko. Naglalakad ako or nasa palengke ako or nagwo-walking exercise ako kasi kailangan po yung walking exercise ka-girlmates kasi exercise po yun natin. Ayan. Pupunta ako sa palengke o lalabas ako, ang cellphone ko nandito. May music yan na praise and worship song, mga puro papuri, pagsamba sa Diyos ang tumutugtog dyan. Para naririnig ko kasi doon ko, yun yung dapat gawin, yun yung sinasabi ng Diyos sa atin at tulungan natin sarili natin kasi tutulungan niya tayo. Kasi kung mag-i-stay lang tayo sa loob ng bahay, magtatakot lang tayo, wala tayong gagawin, wala po talagang mangyayari. Kasi ang gusto ni Lord, andiyan ang kanyang salita, no? Ang buhay na salita, makapangyarihan niya na salita, no? Panghawakan natin, no? Magtiwala tayo sa kanyang salita. Kaya yun mga ka-girlmate, etong salita na to ng Diyos, meron din po ito sa Isaiah. Ayun. Napakaganda ng salita ng Diyos na ito kasi hindi lang ito sinasabi sa taong mismo kay Joshua, no? O kay Joshua, Joshua. Ayan, no? Sa atin po sa panahon natin ngayon, tayo na po ang kinakausap. Ang salita ng Diyos sa Bible ay para na po yun sa atin. Ayan po talaga ang nakapagpalaya sa akin sa sakit ko na anxiety, yan, yung anxiety disorder o chronic anxiety, kung ano mang yan, kasi may chronic, no? May disorder pa, kung ano-ano man yan, kasi di naman tayo matatalino para alamin pa kung anong klaseng anxiety nararamdaman natin. Ayan, no? Yung panic attack, depression, na wala ka ng pag-asa. Mga girlmates, ayan, no? Sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos ang nagpalaya sa akin. Ayan, no? Ang nagpalaya sa akin ang salita ng Diyos. No? Sa GERD naman, sa sikmura ko, purihin ng Diyos, no? Purihin ng Diyos, yan. Tinulungan talaga ako ni God. Talagang naramdaman ko siya sa buhay ko kung paano niya ako pinagaling eh. Ayan. Tapos, meron ako nakilala na ka-churchmate ko. Ayan. Meron siyang malunggay juice. Una, gusto ko lang inumin yung malunggay juice dahil gusto ko lang gumaling yung
uric acid ko sa paa, sa buto, yan, or parang arthritis na yata yun, ayan, rayuma. Gusto ko lang uminom noon ng malunggay, ayan, malunggay powder pa nga. Ay di, sige, nagtry ako malunggay juice, nagpiga-piga ako. Nung ininom ko, sabi ko, ba't parang ang init sa dibdib, wala naman tong sili. Ba't parang maanghang, normal lang po yun, ayan. Napakaganda po, malunggay po nakatulong sa akin. Sabi ko, uy, ba't parang nawala yung ulcer ko? Kasi parang, kakatapos ko lang kumain, nagugutom na naman ako. Laging ganun nararamdaman ko. So, uminom ako ng malunggay juice para sa rayuma ko. Naramdaman ko na naging okay, ha? Ayan, yung kamay ko, taas ko. Naging okay yung sikmura ko, naging okay yung tiyan ko. Sabi ko, Lord, thank you. Hindi ako gumastos sa paggamot ng GERD. Hindi po, no? Hindi po ako gumastos sa sakit na GERD na yan. Yan. Uminom ako ng malunggay. Pagkatapos, ano pa ba? Kumain ako ng saging. Ayan yung saging. Maganda din yung saging sa tiyan. Maganda din yung saging pamparelax, no? Kung may mga anxiety ka, mga, no? Dami anxiety. Ayan, no? May anxiety ka, nagpapanik ka, kumain ka ng saging. Tapos, pampalakas yung saging na katawan, pati yung malunggay. Pampalakas po siya ng mga tuhod. Maganda. Ayun po yung libreng gamot ng Diyos. Yan po yung nakatulong sa akin, mga ka-GERD-mates. Lalo na po, ang kanyang salita at magbalik loob ka, magpatawad ka sa lahat ng mga taong nagkasala sa'yo or humingi ka ng tawad na kay God. Ayan, yan po talaga ang gamot, mga ka-GERD-mates. Kaya naman, itong binasa natin, itong nabasa, narinig ninyo, ano, hindi po ito pa-cute lang, no? Or hindi ito vlog lang, hindi ito content lang. Ito ay para po sa ating lahat. Ayan. Kaya may mga ka-GERD-mates, maraming salamat po sa inyo. Sana po, no, magbasa po tayo ng Bible kasi yan po talaga ang magkakapagbigay sa atin ng lakas ng loob. Nandiyan po ang mga pangako ng Diyos. Kaya maraming salamat mga ka-GERD-mates. God bless you.